Good morning mga kailaw. Tayo po lahat ay tumayo. Okay, agtamid tayo feel tayo ti presence ni Apo. Hallelujah, hallelujah Lord God. Maraming salamat Panginoon sa umagang ito Lord Jesus. Pinapasalamatan ka po namin Panginoon. Inaanyayahan po namin ang iyong presensya sa bawat isa, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord Jesus. Yes, hallelujah. Lord, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Father God, dahil naririto na naman po kami upang magpuri sa iyo, Lord God. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Nagpapasalamat po kami. Pinagpapasalamat po namin ito araw-araw, Lord God. Na kami po narating po namin ang Sunday, Lord God, upang magsama-sama, Panginoon, na kami po magpuri sa iyo, Father God. Dahil alam po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay nagpapasalamat. Araw-araw, Lord God, nagpapasalamat anuman po yung mga nararanasan po ng bawat isa, Lord God. Ano man po yung mga pinagdadaanan po ng bawat isa. Yes, Jesus. We praise you, Lord God. Hallelujah. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, ano man po yung mga nagawa po namin sa isang linggo, Lord God. Ano man po yung hindi po nakanais-nais na nagawa po ng bawat isa, Panginoon. Inihiling po namin, inihingian po namin ito ng iyong kapatawaran, Lord God. Maging ito man po, Panginoon, ay intended or not intended, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hinihiling po namin ng iyong kapatawaran at hinihiling po namin ng iyong presensya, Panginoon, sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat minuto, Panginoon, sa aming buhay, Father God. Hallelujah. Upang sa ganun, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makita sa aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang mag-enlighten sa bawat isa sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hinihiling po namin, Father God, na ikaw po, Panginoon, siyang pakalinisin mo po, Panginoon, ang puso, isipan po ng bawat isa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mga magtutugtog, Father God, sa musicians, Father God. Hallelujah. Pakalinisin mo po ang kanilang puso, Father God, ang kanilang isip, O Lord, dahil alam na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mag-work sa kanilang buhay, Father God. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang manatili sa kanilang puso at isipan, Father God. Yes, Lord. Hallelujah. Let your Holy Spirit be upon them, O God. At ganun din po ka, Panginoon, sa amin, Father God. At ganun din po sa online, on-site, Father God. Sino man po ang makarinig, sino man po ang makapanood sa live na ito, Father God. Hallelujah. Ma-bless mo rin po, Panginoon. Sino mang tao, Panginoon, saan man bandan dito sa sulok ng mundo, Panginoon. Hallelujah. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, Lord Jesus. Yes, Lord. We praise you, Father God. Ganun din po, Panginoon, ng aming pastor, Father God, na siyang mag-share po ng iyong mga salita, Father God. Ikaw po ang siyang magpatibay sa kanya, magpalakas sa kanya. At yung Espiritu, Father God, ang siyang magbabless sa kanya, Father God. Mag-work sa kanya, Lord God. Si kaapoy tagsao iagsao kanya na apo upang sa ganun, Lord, ma-bless po ang mga makakarinig po, Panginoon, ang kanyang isi-share, Father God, ng yung mga salita, Lord God. Hallelujah, hallelujah. I-bless mo ang yung mga salita, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Lord. Ganun din po, Panginoon. I-bless mo rin po, Panginoon. Palakasin mo, Panginoon, ang aming bishop na nasa Amerika, Lord God. Hallelujah. Ano man, alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang kanilang isi-share doon. Ikaw po, Panginoon, si kaapo, tiga po, Father God, no apay at the Jada, Lord God. Hallelujah. I-bless mo silang mag-asawa, Lord God. At
Alam po namin, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, marami pong mga blessings din po, Lord God, na kanilang iuwi, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ang bawat naririto, Panginoon, ihanda mo po, Panginoon, ang kanilang mga puso at isipan, ang kanilang katawan, Lord God, upang sa ganun buong-buo po, Panginoon, ang kanilang katawan, ang kanilang isip, puso, Father God, na magpuri sa iyo, Lord God. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon. I-fill mo ang place na ito by your Holy Spirit, Father God, na madama po namin, Panginoon, yung pagmamahal mo, Father God, sa aming buhay. We thank you, Lord. Tinataas po namin ang iyong pangalan. In Jesus' name, amen. Hallelujah! This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. Good morning, everyone! Bago po tayo dumako sa ating mga awiting papuri, I would like to welcome all kailaw from all over the world, and of course, sa ating pong lahat na naririto sa bahay, panambahan. And to make this complete, let's welcome everyone with a sweet smile. And para sa atin na naririto on-site, maaari po tayong umikot at batiin o kamayan po ang bawat isa. Sabihin po natin, mahal ka ng Panginoon! Amen! Panginoon. Amen! Manatili po tayong nakatayo. At atin pong papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Amen! Hallelujah! Jesus has rescued our soul. Amen? Naniniwala po ba tayong ni-rescue po tayo ng ating Panginoon? Amen! Hallelujah! He has rescued us not only from our sins, but from brokenness, from pain, from shame, from all our wickedness. Amen! No, He rescued my soul. His blood has covered my sins. I believe my shame.
Hallelujah. We give you praise, Lord God. Hallelujah. Thank you, God. It says in the book of Psalm, chapter 51, verse 10, create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. As we sing this song, let's feel His presence and reconnect with the Lord. Let's have a desire to have an encounter with God. Hallelujah. Let's feel His presence. Come on, church. Gusto po ba nating maranasan ang presensya ng ating Panginoon? Oh, let's connect to the Lord. Come on, church. Let's say this as a prayer. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for
Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Manatili po tayong nakatayo, mga kapatid. At ating iaalay ang ating serbisyo sa umaga nito sa ating Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. Dinadakila namin, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang pusong dalisay, ang iyong lilikhahin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, na ikaw ang makipag-usap sa bawat isa. Pakalinisin mo, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat isip, ang bawat buhay, Panginoon, upang maging karapat-dapat ang aming pagpupuri sa iyo sa umagang ito. Tunay nga na ikaw ay dakila. Tunay nga na ikaw ay mabuti, Panginoon. At marapat lamang na ikaw ay aming pasalamatan sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, as we hear your words again, ikaw, Panginoon, ang makipag-usap sa bawat isa. Linisin mo ang puso na siyang kalalagyan ng iyong mga salita at titi mo ito sa kaibuturan ng aming mga puso. Gawin mo kaming pagpapala, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. A blessed morning to each and everyone, mga kailaw. Ang Diyos ay mabuti at binigyan na naman tayo ngayon ng isang araw upang tayo ay magkasama-sama at patuloy na magpupuri, magpapasalamat sa kanyang pangalan. We are on our 4th week ng ating tema sa buwan na ito. Napakabilis ng panahon. Tayo ay papasok na naman sa buwan ng Nobyembre. Ang ating mga napag-usapan sa buwan ng Oktubre ay tungkol sa pagiging dalisay o pagiging malinis. The leap of faith, the blueprint for a steadfast spirit. Noong unang linggo, ating pinag-usapan yung the leap of honesty, na sinundan ng the leap of devotion, at nung nakaraang linggo, yung ating leap of repentance. Sa umagang ito ay titignan naman natin kung paano tayo punta doon sa tinatawag nating leap of faith. Ang ating anniversary theme, kung ating natatandaan mga kapatid, ay itong leap of faith, na kung paano tayo lulundag sa ating pananampalataya, na hindi tayo patulog-tulog at nakukontento kung ano yung ating faith sa ngayon. Kailangan nating mag-level up mga kapatid. Kailangan nating pagsumikapanan na maitaas yung antas ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. So dito, sa Mark 5:25-34, ito yung kwento ng isang babae na dinudugo ng halos 12 taon. The bleeding woman. Imagine natin kung tayo yung nasa kanyang kalagayan, na we are stuck in that cycle of shame. 12 years na siya ay nagsasuffer. 12 years na paulit-ulit na siya ay hinahamak. Dahil sa mga panahong iyon, yung condition niya ay tinawag siyang unclean. Kaya kapag tinawag tayong unclean, marumi, hindi siya karapat-dapat doon sa society na kanilang kinalalagyan. Dahil under the Jewish tradition, religious tradition, ay ang ibig sabihin nito, yung rules nila, na kapag ikaw ay unclean, parang nadidiscriminate ka, hindi lang para talagang iniitsapwera ka sa community.
wala siyang karapatan na mag-attend sa churches. Hindi siya pwedeng pumasok sa mga simbahan. Hindi rin siya pinapayagan na yung nag-hug, yung nag-e-embrace siya, yung ginagawa natin na nakikipagbeso-beso. At hindi rin siya pwedeng mamuhay ng normal. Nung unang panahon, yung mga tao na may mga ketong, di ba wala pang gamot ang sakit na ketong noon, talagang dinidiscriminate sila. Inaalis sila doon sa lugar kung saan sila ay nakatira. Ipanda isuda di adayo nga lugar ta bagadaket nga rod nga makaakar. So yung normal na buhay ng babaeng ito na dinudugo ng 12 taon ay hindi na ito normal. Na kahit yung lahat ng pinakamagaling na doktor na napuntahan niya ay hindi pa rin siya gumagaling. Naubos na yung kanyang kayamanan, pero hindi pa rin bumubuti yung kanyang pakiramdam. Isang araw, narinig niya na si Jesus ay pupunta doon sa kanilang lugar at kahit na siya ay natatakot, nagpursige pa rin siya na pumunta at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na kahit na siya ay natatakot na kapag napalapit siya sa ating Panginoong Jesus, na kapag kanyang hinawakan ay baka ito ay mahawa at sasabihin din siyang unclean. Hindi niya inalintana yung maraming mga tao sa paligid ng ating Panginoon. At ang sabi niya, uray masagid ko lang, DJ Roba ni Apo Jesus, mamatiak nga may salakanak. Amen? That is the faith of this bleeding woman. Yung kanyang pananampalataya ay talagang 100%, hindi siya nagduda. Hindi siya kailanman nagkaroon ng doubt na gagaling siya. At sa oras na nahawakan ng bleeding woman na yan, ang roba ng ating Panginoon, instantly siya ay gumaling. Amen? At ang ating Panginoon, nung naramdaman niya na merong kapangyarihan na lumabas sa kanya, talagang hinanap niya, sino ang humawak sa akin? So ang sabi ng kanyang yung mga alagad niya, sa dami ng tao, hindi na natin alam kung sino yung humipo sa'yo. Pero hinanap siya ng Panginoon. At nung nakita niya yung babae na yan, ang sabi niya, anak, dahil sa iyong pananampalataya, ikaw ay gumaling na. Palakpakan tayo ni Apo Diyos kakabsat. Yung kanyang pananampalataya ang nagpagaling sa babaeng yon. Hindi lang ito physical na healing ang ibinigay ng ating Panginoon sa dinudugong babae na yan. He gave her back her dignity and place in the society. So alam naman natin mga kapatid na kapag naghilom na or gumaling na yung sakit ng babaeng yon, ay hindi na siya i-discriminate. Hindi na siya tatawaging unclean. At hindi na siya mahihiya na pumasok sa simbahan, makipag-embrace o mag-hug sa kanyang mga kapatiran, at lalong-lalo na nababalik na sa normal ang kanyang buhay. So yung instant na yon ng paghipo ng babaeng dinudugo, yung roba ng ating Panginoon, gumaling siya dahil sa kanyang pananampalataya. Ganoon din tayo ngayon mga kapatid. Maybe we are stuck in the cycle of addiction, guilt, failure, or shame. Yung paulit-ulit na nagmamanifest sa buhay natin, parang hawan mo't ipagbalbaliwan na. Awan mo't iti pagsaysayaatan na itibiyag ko. Han ko nga may ikat daytoy addiction nga da kanyak. Yung guilt sa aking puso. Yung sin na nagawa ko paulit-ulit na gumugulo sa aking isipan. So yung cycle na yan ay paulit-ulit. Nakagaya nung babae na dinudugo na 12 years yung cycle niya. Na araw-araw na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay ay nagbi-bleed siya o dinudugo yung kanyang katawan. Ginawa na natin ang lahat. Nag-self-help na tayo, nag-therapy, humingi na tayo ng tulong sa ating mga kaibigan, pero wala pa ring nangyayari.
We are settling for coping our problems instead of truly solving it. Di ngay rabaw na lang ti sulsulbaran tayo kadagiti problema tayo. We always feel worried, nervous, uneasy. Kanayon tayo nga agdandanag. Kanayon tayo nga agpanpanunot ti saan nga nasayaat. Kanayon tayo nga overthink nga adda iti dakes nga mapasamak kanya tayo. So anya ti resort tayo nga aramiden. Daduma, ikaan tayo, ibagbagadan na ko ano, ma-stress ti may nga tao, idaan na iti panangan na. Daduma, mapantayo ag shopping, or awan kwarta tayo. Bagatay na ko, stress reliever, iti apan ag window shopping. Or no daduma, i-open tayo ti Facebook tayo. Agbasa-basa tayo, ag-scroll tayo, ti manong nga oras, para lamang makalimutan natin ang ating problema. Pero does it work? Nasusolve ba ng problema natin yung mga panandalian or temporaring solution na ginagawa natin sa ating buhay? Gaya ni Akan, yung lalaki, nung kung natatandaan ninyo, yung lalaki na kumuha ng mga ipinagbabawal na bagay, na itinago pa niya ito. Akala niya ay okay na, pero meron palang consequences na mas malaki kesa sa kanyang ginawa. So we are not getting the root cause, yung ugat ng problema natin. Kaya hindi nawawala yung problema dahil paimbabaw, temporary lamang yung ginagawa nating pag-solve sa ating mga problema. Pero tignan natin ang ginawa ng bleeding woman na yan, na siya ay totally nananiwala, totally na nag-surrender sa Panginoon, at yung kanyang pananampalataya, sabi niya sa kanyang sarili, uray maiggamak lang. Hindi na niya sinabi na lalapitan ko ang Panginoon at sasabihin ko sa kanya na pagalingin niya ako. Hindi ganun yung kanyang motive. Kundi, di pananampalataya na, di pamati na, nga kuna na, uray maiggamak lang, di roba na, amukon nga aglaingak. So that woman totally surrendered and trust the Lord. Talaga nga in-commit na di problema na kenkwana, ket nakita na, nga ni Apo, ket narikna na di pain. Di kantatatay ni Sister Rose, my shame has taken away. Kunanan sa DJ, my pain, He healed it. So DJ, panakay babain na. Gaputa, syempre, 12 years nga agdardara, sa baliti angot na DJ. So naibabain, syunda isuna. DJ, ayan, ti 12 years nga, awagan da isuna iti saan nga, no, nga, pangtawag da kanya na, inak-accept na DJ. Pero that time nga, amunan nga, wala na siyang pwedeng lapitan, wala na siyang pwedeng gawin para masolve nyo yung kanyang problema. Totally nag-surrender siya at nagtiwala siya sa ating Panginoon. Ano ba yung nakahahadlang dito sa bleeding woman na to? Or nakakasagabal upang siya ay totally na gumaling? Dito sa exhausted hopelessness. Ang sabi dito, hindi lang financially dahil naubos na yung kanyang pera sa pagpapagamot. Emotionally. Siyempre si kamamati umsyenda ito 12 years. Nurumwar ka, dildilawin da ka. Pagsasawan da ka, ti saan nga nasaya at yung emotion niya down na down. Nadidepress na siya. Nagkakaroon na siya ng anxiety. Spiritually, down na din siya. Drain na drain. Dahil hindi nga siya pinapayagan na pumunta sa kapilya or sa simbahan. So ito yung mga nakakasagabal sa kanya upang siya ay tuluyang gumaling. At yung isa pa, settling for stigma. Sa 12 years sa kanyang buhay na ganun ang cycle niya na paulit-ulit, parang tinanggap na niya. Nga haanan nga agreklamo isuna. Inaccept na nga dagijay banbanag or dagijay tawag da kanya na nga unclean, marumi ka, hindi ka karapat dapat, dyan ka lang itabalay mo, han ka rumrumwar. Inaccept na lang niya yon. Yung mga diskriminasyon na yon ay inaccept na rin niya. So settling stigma. Wala na siyang ginawa. Hindi siya nag-retaliate.
Hindi rin siya lumaban doon sa mga tao na tinatawag siya ng kung ano-anong mga bagay. Sa umagang ito, mga kapatid, tingnan natin kung ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin. Dahil alam ko na tayong lahat ay may pinagdadaanan. Ang sabi ko nga, walang tao na walang pinagdadaanan. Walang tao na walang kinakaharap na problema. Iba-ibang level lamang, iba-ibang sitwasyon. Pero alam ko, ang lahat ng iyan ay kaya nating labanan dahil ang Diyos ay nasa ating buhay. Amen? Amen. Amen. Number 1, stop managing the condition. Ang sabi ito, stop managing your problems. Huwag tayong masanay na yung problema is nandyan lang. Huwag nating hayaan na masanay tayo sa mga problema. Dahil ang lahat ng ito ay may solusyon. Maaalala ko yung sinasabi ni Daddy palagi, kung ang problema ay kaya mong solusyonan, huwag mong problemahin. Dahil alam naman natin na kaya nating itong solusyonan. Pero kung ang problema ay hindi mo kayang solusyonan, ginawa mo ng lahat ng mga paraan, ay hindi mo pa rin ito magawang solusyonan, huwag mo pa rin itong problemahin. Amen? Hamo nga ruden ma-solven, apay nga isupay lang iti problemaem. Ano ang dapat nating gawin? Commit to the Lord. Lahat ng problema na hindi na natin kayang solusyonan, hindi natin kayang labanan, ipagkatiwala natin ito sa ating Panginoon at magtiwala tayo sa kanyang mga plano. Amen? The first step na ginawa ng babae para siya ay gumaling ay inaccept niya. Ang sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na ito kaya. Sa oras na inaccept natin na hindi na natin kayang solusyonan ang isang problema, doon tayo lalapit sa Panginoon. Amen? Hindi yung hindi na natin kaya, hindi pa rin tayo lumalapit sa Panginoon. The times na tayo ay mahina, the times na meron tayong pinagdadaanan, ang ating Panginoon ay naghihintay lamang. Nandyan siya palagi. Hinihintay lamang tayo na lumapit sa Kanya. So the first step is you realize na hindi mo na kaya, na kahit anong gawin mo, ay hindi mo kayang lutasin yung problema mo, and at that time, pupunta ka na, lalapit ka na sa ating Panginoon. Amen? Meron ding time na nung kami ay nag-exam ng NCAS, yung sa principal's test, istoryak dahito yan, pero gusto ko lang siyang i-share muli. Ang prayer ko noon, bago kami mag-test, sabi ko, Lord, ikanak iti wisdom. Tapos kasta dagitoy questions nga datoy isurom kanyak iti answer na. Pero ni ading kumali ni Sister Normalin sa bali ti kararag na. Lord, kunana sikan iti aganser. Amen? So ano isunat ti aganser mabagsak pay nga ta? Ganun ang gagawin natin mga kapatid. And glory to God. Nakapasa kami nga duwa. Ganon ang gustong gawin ng Lord. Ganon ang gusto niyang gawin natin. Na hindi natin iaasa sa ating sariling kakayahan. Though gagawa tayo, ang sabi nga nasa tao ang gawa, pero nasa Diyos ang awa. Kailangan mo pa rin gumawa ng aksyon. Kailangan mag-review ka pa din. Kasi hindi naman pwedeng iaasa lamang natin lahat sa ating Panginoon. Kailangan natin gumawa ng aksyon. So mag-review ka, gumawa ka ng mga bagay na makakatulong upang masolusyonan mo yung problema mo at hihingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Ano ba ang kahulugan nito sa atin? Kailangan nating i-identify or tignan natin yung ating mga coping mechanism. Ano ba yung mga coping mechanism na ito? Ano yung mga bagay o mga strategies na ginagawa natin upang ma-heal natin spiritually, financially, physically, emotionally, yung mga problema natin. Kapag tayo ba ay down na down, ano ba yung ginagawa natin? Tayo ba ay nagtitiwala na magagawa natin?
Kapag walang-wala na tayo, sige, tilaad na nga papapanan tayo. Tilaad na nga pagremedyoan tayo. Pero kung hindi iproprovide ng Panginoon yan, wala pa rin tayong magagawa. Amen? Kailangan din nating i-commit, mag-trust sa ating Panginoon upang sa ganoon ay siya din yung gagawa ng paraan na masolusyonan or masolve natin yung ating problema. Stop trusting human solutions. Kundi mag-start tayo na mag-trust sa solution ng ating Panginoon. Gaya ng babae na dinudugo ng 12 years, ginawa na niyang lahat. Mga magagaling na doktor, sa 12 years na yon, pumunta siya lahat sa magagaling na doktor na alam niya, na ubus na yung kanyang kayamanan, pero hindi pa rin siya gumagaling. Pero the time na nagtiwala siya sa ating Panginoon, instantly, nawala yung kanyang pagdurugo. Gaya sa atin, kahit na ginawa na natin lahat, nag-diet na tayo, pero hindi pa rin tayo kontento sa ating katawan. Ano ang gagawin natin? Kung ano yung plano ng Lord para sa atin, mag-pray tayo mga kapatid. Gagawa ka ng paraan, pero sasabayan mo yan ng panalangin. Ano ang sasabihin natin? Panginoon, ginawa ko na ang lahat upang solusyonan ang aking problema na mag-isa. Humingi na ako ng tulong sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, pero hindi pa rin ito nasosolve. Kailangan na kita sa aking buhay. Amen? At that time, hihipo ang ating Panginoon ng mga tao, magiging angel mo na siyang tutulong sa iyo. Ang sabi ko nga, kung hindi plano ng Lord yan, kahit na anong gawin natin, kahit na anong pagsusumikap natin, kung hindi natin ito ikukumit o i-align sa plano ng Lord sa atin, hindi natin ito makukuha. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung makakabuti sa atin, yun ang kanyang ipibigay. Managing sins or pain keeps you stuck. So kung patuloy na nagsacycle, yung pain, yung shame, yung kasalanan sa ating buhay, nandun lang tayo. Hindi tayo nag-grow. At hindi natin iniiwan yung kasalanan na yan, hindi tayo mag-grow sa relasyon natin sa ating Panginoon. Healing starts when you admit, I cannot do this without God. So hindi tayo gagaling or hindi natin masusolusyonan yung problema kung mag-isa lang tayo at hindi tayo hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, act with radical certainty, the power of touch. So nakita natin, hinawakan lang nung babae yung roba ng ating Panginoon. Pero gumaling siya. Bakit? Dahil siya ay nagtiwala. Taking scary step of faith. Ito yung paniniwala, pananampalataya. Ano ba yung faith? Bakit tayo nandito? Ano ba yung pananampalataya natin? Faith means choosing to obey God. Yung pagpili natin na sumunod sa ating Panginoon na kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Hindi natin alam kung ano yung resulta. This is faith. Mamati ka, nemham mo nga sigurado no anya dayjay resulta na. Nandun yung trust mo, andun yung tiwala mo sa ating Panginoon. Gaya sa atin, kapag tayo ay sumasakay sa mga bus, sa mga airplane, di ba hindi natin kilala yung mga drivers, hindi rin natin kilala yung piloto. The first time na sumakay ako ng eroplano, talaga nga sa agun-uni, permiti but-butin ko. Ngem mamati ako na nga day piloto, ken iti asi ti apo, han na kami nga baybayan. So kapag tayo ay sumasakay sa bus, sumasakay tayo sa eroplano, meron tayong tiwala, amen? Hindi tayo sasakay doon kung hindi tayo nagtitiwala na walang masamang nangyari. Si Sister Pinky, galing ang Davao yan, sumakay ng eroplano. So kahit na
medyo takot siya, sumakay pa rin siya dahil meron siyang tiwala. Amen? Ganon tayo sa ating Panginoon. Yung ating pananampalataya, yung ating faith. Sumusunod tayo sa utos ng ating Panginoon dahil meron tayong tiwala sa Kanya. Na kahit hindi pa natin alam kung ano yung resulta. Even it is risky or uncertain, hindi sigurado, pero tayo ay lubos na nagtitiwala sa ating Panginoon dahil alam natin na yung kanyang plano ay mabuti at makakatulong sa atin. The woman didn't wait for permission. So hindi siya humingi ng permiso. Nga nangimbaga, Lord, sa gidak man day taroba, ngamin amok nga maglumaingak no kwan. Hindi niya inalintana yung napakaraming tao sa paligid ng ating Panginoong Jesus. Talagang pinilit niya na makalapit sa Kanya at ang sabi niya sa sarili niya, if I just touch Him, ura di roba na lang, ura di bado na lang, I'll be healed. Napakagandang pananampalataya yan mga kapatid. Meron siyang fully na trust sa ating Panginoon. Do we trust our Lord sa plano niya sa ating buhay? Nagtitiwala ba tayo sa plano ng Panginoon sa ating buhay? Amen. Pero itong pananampalataya na to ay kailangan meron siyang kaakibat na aksyon. Faith requires action. Han nga mamati ka ket kasdilatan nagsardengan nga mamati kalata. Kuna iti Biblia, ti pamati nga awan iti aramid na ket ubaw. Or ang pananampalataya na walang gawa, ito ay patay. Hindi lang siya nanalangin. Meron siyang ginawang aksyon. Ano ay yung gagawin nating aksyon para maipakita natin na tayo ay fully na nagtitiwala sa ating Panginoon? Yung ginagawa natin tuwing linggo, tayo ay nandito, nagsisimba, nananalangin, nagpupuri, kasama ang ating mga kapatid, kailaw. Kung wala kang aksyon, uri bagbaga tayo, syakit mamati ak nga da Diyos. Diba? Naglaka nga ibaga nga si tayo amin ket mamati iti Diyos. Pero kailangan ng ating Panginoon yung action. Kailangan meron tayong gawin upang mapatunayan natin na tayo ay totally nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Faith requires action. Halimbawa, meron tayong mga addiction na nagagawa. Nalululong tayo sa online gambling, mga games na kahit nandito tayo sa church, ay patuloy pa rin tayong oray, dagtoy tayong nagtugtugaw nga, agdingdingag ka diti sa sauti, apo, agay ayam ka pay lang, agis scroll tayo pay lang. Lahat tayo dyan ay guilty, amen? Na kapag tayo ay nandito na, meron pa rin tayong mga ibang bagay na ginagawa maliban sa pakikinig sa salita ng Panginoon. Naa-addict sa Korean novela nung pandemic hanggang alas 2 talaga ako nanonood ako ng mga Korean novela. Mga mahilig sa K-pop. Ito yung mga bagay na nakahadlang upang totally na masurrender natin ito sa Panginoon ang ating pananampalataya. Hindi masama ang mga bagay na ito. Pero kapag ito ay sobra, dahil lahat ng sobra ay masama na. Kapag dito ka na lang lagi nakatutok, naa-addict ka na, nawawalan ka na ng time sa ating Panginoon, yan yung hindi na ito maganda at hindi na kaaya-aya sa ating Panginoon. Ano yung aksyon na dapat natin gawin? I-delete natin yan. Pwede tayong manood, pero in moderation. Pwede tayong maglaro, pero in moderation. At i-prioritize natin yung gawain ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Start small. Kahit na paunti-unti. Dahil small steps lead to significant progress and achievement over time. Hindi tayo makakarating sa paroroonan natin kung hindi tayo mag-exert ng effort. Hantay nga makadano, no hamo nga ipadek, da sakam. Mapan ka di kapilya, pero di kabot nga ipadek nga magna, nga umay dito nga agturong. Kaya't ko, di mapan di church kung kunatayo, pero tanghali na, nandun ka pa rin sa bed mo. So, kailangan nag-exert tayo ng effort. Mag-exert tayo ng extra time. We make action. Step small. Start kahit na konti, paunti-unti lamang. Dahil yun ay maglilid sa atin sa mas
malaking mga steps sa ating buhay at magagawa na natin kung ano ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Kapag imposible na magawa mo ang isang bagay at tayo ay nagkakaroon ng doubt, mahirap, hindi tayo naniniwala, nawawalan tayo ng pag-asa, kailangan tignan mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa iyong buhay. Start mo, bilangin mo yung mga blessings na ibinigay ng Panginoon sa atin na hindi natin hinihingi. Amen? Palagi kong sinasabi ito na yung mga bagay, maraming mga bagay sa ating buhay na hindi natin ito ipinanalangin. Hindi natin ito ipinag-pray. Pero ibinigay ito sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya balikan mo yung buhay mo. 5 years, 10 years, 15 years before na nandito tayo ngayon. Ano ba ang uri ng buhay meron tayo? Saan ba tayo noong mga panahong iyon? Marami man tayong mga prayers, mga panalangin na hindi pa tinutupad ng ating Panginoon, hindi pa niya sinasagot, pero mas marami yung mga bagay, mga blessings na ibinigay sa atin ng ating Panginoon na hindi natin ito hiningi. Amen? Naniniwala ba tayo dyan, mga kailaw? Na tayo ay binigyan ng napakaraming pagpapala ng ating Panginoon na hindi natin inisip noon yan na magkakaroon tayo. So start counting your blessings at makikita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa atin at magkakaroon tayo ng full na trust at pananampalataya sa ating Panginoon sa bawat plano niya sa ating buhay. So faith requires action. Tayo ay gumawa ng hakbang upang sa ganon ay magawa natin kung ano man yung ipinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Hindi lamang naniniwala tayo basta, pero kailangan meron tayong gawin na nagpapakita sa ating pananampalataya. Faith grows when you act. Hindi lumalalim yung ating relasyon sa ating Panginoon kapag wala tayong ginawa. Kailangan dumalo tayo sa mga encounter tuwing Friday. Meron tayong devotion every Mondays, Wednesdays, Fridays ng umaga. At meron din sa gabi sa ating intercessory prayer. Naranasan na ba nating sumali sa mga gawain na nagpapakita sa pagmamahal natin sa ating mga kailaw, lalong-lalo na sa ating mga kapatid? Kailangan tayong mag-exert ng extra time, ng extra effort. Mga bagay na yan ay nagpapakita na tayo ay nagtitiwala. Tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Kapag may mga mission, may mga outreaches, dumadalo ba tayo? Or nakikita lang natin pero hindi tayo gumagawa ng aksyon? Sa October 31, merong crusade ang Vintar JLGM na ang kanilang beneficiary, kung hindi ako magkakamali, ay yung isang kapatiran na nagda-dialysis, na makaganda ng cause nila, yung layunin nila. Kung hindi man tayo bumili ng ticket na binibenta nila, pwede tayong sumuporta. Pumunta tayo doon sa Friday dahil yon ay isang outreach mission natin. Pakita natin yung pagmamahal natin sa ating kapatiran sa JLGM Vintar. Kahapon nagpunta kami sa Vizcaya dahil libing nung kapatid ni Sister Joy. At sa Aurora, nagpunta din kami dahil last night yung lolo naman niya. Dahil parang 1 week na sunod yung pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Marami tayong mga ginagawa, mga kailaw, mga outreaches, mga mission. At kung nakikita natin ito sa ating GC, pwede tayong sumali, pwede tayong sumama. Or kung hindi man tayo makasama, maraming mga paraan na pwede tayong magbigay ng suporta sa ating mga mission o sa mga outreaches natin. Financially, sa prayers, pwede nating gawin yan upang sa ganon ay mas lalo pang lalawak yung ating gawain sa ating Panginoon. So faith grows when you act. Walang gawa
hindi lalalim yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Even a tiny steps invites God's power. So kahit paunti-unti, uray basit nga step, basit nga tulong, basit nga aramid, dayta ket mga yab, iti presensya iti Apo. Ipakita tayo, iti ayat tayo, iti suporta tayo, iti Jesus the Light Global Ministries, hindi lamang dito sa main, kundi sa iba't ibang outreaches natin. Ang outreach natin sa Bintar, sa Binarsang, sa Quezon, sa Conner, sa Vizcaya. Baka hindi pa natin nakikita yung ating mga kailaw na nandoon. So, one time, pwede po tayong sumama kapag meron tayong mga missions na gaganapin. Number 3, humbly acknowledge the healing. Go public with your peace and you own your new identity. Dito sa Romans 10:10, ang sabi niya dito, pwede tayong maging public sa mga ipakita natin. Paano? Yung testimony natin. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. So nakita natin doon sa babae, sinabi ng ating Panginoon, umuwi ka na. So imagine natin yung babae pag uwi niya sa kanilang bahay, ano kaya yung sasabihin niya sa kanyang mga kasambahay? Siyempre magtataka sila. Sasabihin niya, magaling na ako, pinagaling na ako ng ating Panginoon. So, yan yung isang paraan. Acknowledge the healing. Nawawala na kasi sa atin yung ating testimony time tuwing linggo. Kasi nga dahil dito sa ating online. Pero sa encounter tuwing Friday, mga kailaw, meron tayong time na nagte-testimony. Nung Friday na nag-encounter tayo, lahat ng dumalo ay nag-testimony. Kung ano yung insight niya doon sa word na sinabi ni Pastor Ralph. So meron tayong time ng testimony. Nasasabihin natin yung mga nagawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Bakit? Bakit kailangan tayong mag-testify? Bakit kailangan nating i-public? Bakit kailangan nating sabihin sa mga tao yung goodness ng ating Panginoon? Para makita nila yung kadakilaan ng Lord sa atin. Ma-encourage sila. At malay mo, yung pinagdaanan mo ay pinagdadaanan pala ng iyong kapatid. So meron siyang encouragement na maririnig sa kanyang buhay. So huwag tayong mahiya nga agsao. Huwag tayong matakot na tumayo. Tuwing Friday ng 7 o'clock onwards, doon ginaganap ang ating encounter. Uray upat ti umay, limlima. Every Friday yan, talagang meron na tayong encounter. So doon sa time na yon tayo ay nagte-testify. Pinapakita natin, sinasabi natin yung mga magagandang bagay or yung mga pagpapala na ibinigay sa atin ng Panginoon. Gaya ng babaeng yan, yung bleeding woman. Te-testify niya, I'm sure, doon sa kanyang mga kasambahay, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga kaibigan. Ibaga na pinalaingnak ni Apo Jesus. So pwede niyang i-testify yung goodness ng ating Panginoon sa kanya. Ganon din yung kailangan nating gawin. Na kahit minsan nahihiya tayo, minsan agkut-kutukot, dagititumeng tayo, no, agsao tayo, pero tignan natin kung paano binago ng Panginoon ang ating buhay. Ang babae, ang tawag sa kanya dati, marumi, unclean. Pero binago ng Panginoon ang kanyang identity. Ano ang sabi ng Panginoon? Anak, kunana, ikaw ngayon ay magaling na. Pumunta ka na doon sa iyong bahay at ipamalita mo na yung magandang pagpapala na na-receive mo sa akin. So kailangan nating i-testify yung goodness ng ating Panginoon. Stop hiding. Hamo nga kim-kim-kimen, dagijay na pintas nga napasamak ken ka. Basit, dakkel, nga blessing, healing, problem solved, answered prayer. You testify. Pwede mo nga i-testify sa iyong mga kaibigan na hindi ka naman nagmamayabang. Iba yung
nagiging boastful ka, yung nagmamayabang ka sa, nagte-testify ka sa kabutihan ng ating Panginoon. Dapat ang nag-glorify, ang naluwalhati ay ang ating Panginoon, hindi yung sarili mong, hindi yung sarili mo. Haan nga ti bagbagim ti ipang pangatom, no, at dadagiti na achieve mo. No, diket di, ipakita tayo nga ni Apo Diyos, iso tinangaramid dayta, tapno isuna iti maingat nga to. Dayjay testify mo, di testimony, haan nga para kanyam dayjay. Hindi para sa atin yung ating testimony, kundi para sa mga kailaw natin, kundi para sa mga kapatid natin, kaibigan natin na nangakailangan ng encouragement. So huwag nating itago at huwag tayong maging maramot na ipamalita yung mga magagandang bagay na nagawa ng ating Panginoon sa atin. Declare daily. Sabihin mo kahit sa iyong mga pamilya na hindi dahilan yung aking nakaraan or yung aking kasalanan upang hindi ako magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Minsan, bagbaga tayo, mabainak nga pan di church. Hanak nga church tatta, nagbasulak iti di Sabado. So, hindi ako karapat dapat, baka, ano yung, ibagbagada no ka, baka umasok ka, baka mapuuran ka, kunada. Pero hindi, mga kapatid, that's the best time na tayo ay pumunta sa church, sa kapilya. Dahil meron tayong nagawang kasalanan. Kailangan tayong mag-surrender, kailangan nating aminin yung kasalanan natin at humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Our past doesn't define us. Kung ano man yung pagkakamali natin dati, noong binago na tayo ng ating Panginoon at tinanggap natin siyang manubot kan mangisalakan itibiyag tayo, kalimutan na natin yung nakaraan. Huwag tayong mag-stick doon sa ating kasalanan na paulit-ulit na ibagbagam itabagim, Apo, nagaduti basol ko, Apo, kastoy nakdati. No, ijaylat tati ayan ti panunot tayo, saan tayo nga makaasideg nga fully iti imatang ti Apo. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, the past has gone. Di ba? Awanan, di daan, the new has come. So, barukan nga biyag tata. You claim your new identity. No iti dati kat we are unclean, no iti dati kat managbasol tayo, tatanta inawat tayo ni Apo Diyos, we are called the children of God. Amen? We have the authority to be called the children of God. Hantay nga mabain, hantay nga maamak. Sure tayo ka din, nga anak na tayo ti Diyos. Amen? O dapat sure tayo. Mamati ka nga anak na kan ti Diyos. Amen. Dapat data iti number 1 nga i-declare tayo that I am now a child of God, a daughter of God, a son of God. Because once na nireceive natin ang ating Panginoong Jesus, na siya na yung ating Savior, siya na yung ating manubot, lahat ng ating mga kasalanan, nawala na yan. So dapat magkaroon tayo ng peace sa ating puso na kahit na anong mangyari, tayo pa rin ay anak ng ating Panginoon. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Napakabuti niya na kahit araw-araw tayong nagkakasala, nandyan pa rin siya. Basta tayo ay handang tumanggap sa ating mga kasalanan at handa tayong humingi ng tawad sa Kanya, andun pa rin siya palagi. He is waiting for us. He is not disgusted, pero kailangan tayong lumapit. Kailangan nating manikluhod sa Kanya at humingi ng tawad. Make an action. Gumawa tayo ng paraan at lumapit tayo sa ating Panginoon. Testifying seals your healing. Kapag hindi tayo nag-testify, mawawala yung pagbapala na yan dahil hindi natin sinishare. Kaya pag meron tayong mga blessing, may mga pagpapala, may mga answered prayers tayo, you testify it. Make a testimony. Pwedeng sa mga kaibigan mo, sa mga kapatid mo. Sabi ko nga kanina, not in a boastful manner, but kailangan may humbleness sa iyong puso at kailangan ang madakila ay ang ating Panginoon. You openly shares yung story mo, na na-overcome mo any problems, any struggles, any suffering.
pwede mong sabihin yan. Malay mo, dahil pang istorya am gayam, kas jay matipagdadaanan, no? So, si-share mo sa kanya, ano ba ang nangyari, bakit nawala, bakit nasolusyonan mo, ano ang ginawa mo, with the grace of our Lord, with the mercy of our Lord, nagawa mo, napagtagumpayan mo ang lahat ng yan, dahil andyan ang Diyos sa ating buhay. Amen? So, palagi nating piliin na ipakita, isabihin, i-testify lahat ng goodness, lahat ng mga bagay na mabuti na ginawa ng ating Panginoon sa atin. Lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Naniniwala ba tayo mga kapatid? Lahat ng mabuting bagay. So kapag mabuti ang nangyari sa'yo, I'm sure galing yan sa Lord. Kapag in order ang ating buhay, kagagawan yan ng ating Panginoon. Kapag chaos o magulo yung buhay mo, napakaraming problema, hindi yan kagagawan ng Diyos. Yan ay inaalaw ng Lord. Agpakpakada di kalaban na gusto niyang itest ka. At kung tayo'y magpapagapi, kung tayo'y magpapadaig, magpapatalo sa mga problema na yan, matutuwa yung kaaway. Kaya in times na meron tayong struggle sa buhay, meron tayong mga problema, kailangan tayo ay fully na magtiwala at i-commit natin ang ating mga pasanin sa ating Panginoon. So para tayo ay magkaroon ng leap of faith, mag-level up yung ating paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon, ano ang dapat nating gawin? Stop hiding. Huwag tayong magtago. Sabi ko nga, lahat tayo may problema, huwag mong sarilinin. Baka yan ay maging cause pa ng iyong depression, maging cause pa ng iyong anxiety. Kailangan mong ilabas yan, yung pinagkakatiwalaan mong kaibigan, pinagkakatiwalaan mo na tao, na pwede kang bigyan ng payo, mag-open up ka. Kung wala ka namang alam na pwede mong lapitan, you can go directly to the Lord. Pwede mong sabihin sa Kanya. So stop hiding. Bring your problems to Jesus. He is always waiting. And pangalawa, take one step. Sabi ko nga, one step leads to more significant progress. So, kailangan tayong gumawa ng aksyon. Faith without action is dead. Kailangan ipakita natin sa pamamagitan ng ating mga gawa na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. And the last one, live your new name. Nung tayo ay nabago na ng ating Panginoon, tayo na ay anak ng Diyos. Hindi na tayo anak ng mga kasalanan natin. Hindi na tayo papayag na tawagin tayo ng mga bagay na ikinakabit sa atin dati dahil tayo ay makasalanan. You declare the goodness of our Lord. Sabihin mo, hindi na ako addict. Hindi na ako failure. Hindi na ako damaged because I am clean. Because God loves me. Amen? Sabihin mo nga, I am now clean. Malinis na ako dahil mahal ako ng ating Panginoon. Tumayo tayong lahat mga kapatid. Tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon sa patuloy na pagmamahal na ibinibigay niya sa atin, na hindi man tayo karapat-dapat, pero patuloy pa rin siyang nandyan, naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Meron man tayong mga problema, meron man tayong mga struggle sa buhay, huwag nating sarilinin yan. Huwag tayong magtago. Bagkus, sabihin natin, testify the goodness of our Lord to your life. Gumawa tayo ng hakbang, even a small step, malaking bagay yan mga kapatid. Kailangan nating isapamuhay yung ating bagong buhay na bigay ng Diyos sa atin. Tanggalin natin ang anumang addiction sa ating buhay. Addiction sa masamang gawain, addiction sa mga masasamang salita, masasamang gawa, na tayo ay ina-underestimate natin ang ating mga sarili. Sinasabi natin sa ating mga sarili na, failure ako. Wala nang pagbabago sa aking buhay. Sirang-sira na ako.
puro kahihiyan na lang. Tanggalin natin ang mga bagay na nakakahadlang, mga kapatid, upang lumalim yung relasyon natin sa ating Panginoon. Lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Lahat tayo ay maraming mga bagay na nagagawa na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay matuto tayong humingi ng tawad. Matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Matuto tayong tanggapin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng awa. Humingi tayo ng patawad sa ating Panginoon. Nandyan lang siya. Palaging nag-aantay. Hindi niya tayo iniiwan, mga kailaw. Hindi niya tayo pinababayaan. Sa mga panahon na tayo'y hinang-hina na. Sa mga panahon na tayo'y nakakaramdam na ng matinding pagkapagod. Sa mga panahon na tayo'y nagdududa na sa mga bagay-bagay na nangyayari sa ating mga buhay. Andyan palagi ang Panginoon. Nag-aantay. Andyan lang sasabihin natin na sinasabi sa atin, "Come to me, my precious child, and I will give you rest." Hindi natin makikita ang tunay na kapahingahan sa mga pagod nating mga katawan, sa mga pagod nating mga isipan, kung sasarilinin natin lahat ang mga iyan. Kailangan tayong magpakumbaba, lumapit manikluhod sa ating Diyos upang masabi niya, "Anak, pinapatawad na kita." At masasabi natin sa ating mga sarili na ako na ngayon ay malinis, hindi dahil sa aking kagagawan, hindi dahil sa aking sariling kakayahan, hindi dahil sa aking talino, hindi dahil sa aking trabaho, hindi dahil sa aking estado sa buhay, kundi ako'y malinis na dahil ako ay binago na ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Isipin natin, mga kapatid, ano ba ang mga bagay na ating nagawa na hindi kaaya-aya, hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon? Sa umagang ito, humingi tayo ng tawad. Saliksikin nawa ng ating Panginoon ang ating mga puso. Kung ano man yung mga kasalanan na pilit nating tinatago sa ating kaloob-looban, wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. Alam niya ang lahat ng nangyayari sa atin. Ang bawat halakhak, ang bawat ngiti, ang bawat sakit na ating nararamdaman. Ang bawat tagumpay ay nakikita niya. Our Lord sees our pain, our shame, our tears, our success. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kailangan lamang tayong lumapit, mga kapatid, at sabihin ng buo na tayo nagtitiwala, tayo nananampalataya sa plano niya sa ating mga buhay. Oh, dakila ka, Panginoon. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Na kahit paulit-ulit kaming nagkakasala, paulit-ulit kami, Panginoon, nakakagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan. Bagkos nandyan ka lang sa aming mga tabi na naghihintay na kami lumapit sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, tignan mo ang kaibuturan ng aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming buong katawan, Panginoon. Kung ano man ang mga bagay na hindi kaaya-aya na aming nagawa, pakalinisin mo ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa paulit-ulit na pagmamahal, Panginoon, na patuloy naming nararamdaman sa iyo. Salamat, Panginoon. Thank you, Father God, sa mga salita na palagi naming naririnig, na muli nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin, Panginoon, ng encouragement upang magpatuloy sa aming lakarin sa aming mga buhay. Hindi madali, Panginoon. Hindi perpekto ang aming mga buhay. Pero ikaw ang gumagawa ng paraan, Panginoon, upang maging maayos, upang mapadali ang bawat hakbang ng aming mga buhay.
Patuloy mong hawakan, Panginoon, ang aming mga kamay. At i-guide mo kami sa kung saan mo gusto kami pupunta, Panginoon. Saan mo gusto kong dadalhin ang aming mga buhay. Kami lubos na nagtitiwala, Panginoon. Nagtitiwala, Panginoon, sa iyong mga plano sa aming mga buhay. Dahil alam namin na ang bawat plano mo ay mas makabubuti para sa amin. Hindi ang aming kakayahan, ang aming mga talento, ang aming mga kayamanan, kundi ang bawat salita mo, Panginoon, ang susundin namin upang lalo pang lumalim, upang lalo pa kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Dako na po tayo sa tithes and offering. Basahin ko po yung salita ng Panginoon dito sa 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. This day, let us be reminded that it is a joy of privilege we have to give. Napakahirap dati ang kumbaga kumunik o magpasalamat sa Panginoon dahil kailangan mo pang pumunta doon sa pari mismo para i-accept yung pasasalamat mo sa Panginoon o humingi ng tawad. Pero ngayon, binigyan na tayo ng every Sunday o every day na pwede tayong magpasalamat sa Panginoon. So, this is a privilege also sa pagbibigay natin ng pasasalamat sa ating Panginoon through tithes and offering. At 10% man ito or yung mga tawag dito or offering or excess finances natin. Okay? So, meron din promise si Lord dito sa Malakay 3:10, sabi niya dito, na lagi nating binabasa, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be not room enough to store it. Amen? So, si Lord na po mismo ang nag-promise niyan, hindi po tayo. Okay? So, alam naman po natin na si God is very faithful to His promises. Okay? So, ihanda po natin ang ating mga kaloob at tayo tumayo at manalangin. Yes, Jesus. Lord God, we thank you, Father God, for this opportunity again na magpasalamat sa iyo, Panginoon. We know, Lord God, that the amount, it doesn't matter the amount, Lord God, but it's our heart. Sa aming pagkakaloob, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, dalangin namin na ikaw ang siyang magbalik ng higit na lubos na pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Dalangin namin sa mga pinagtatrabahuhan namin, i-bless mo, Panginoon, ang mga companies na pinagtatrabahuhan namin, sa government man ito, Panginoon, at saka sa mga private companies, Lord God, sa pagsasaka or sa lahat ng sektor, Panginoon, na pinagkukunan namin ng finances namin. We pray, Father God, you will bless everything, Father God, na pinagkukunan namin ng finances namin. Dalangin namin, Ama, na patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga gawa ng mga kamay namin, Panginoon. At patuloy mo din, Panginoon, na bigyan ng lakas, Panginoon, ang aming mga katawan para kami sa susunod, Panginoon, ay makapagbigay ng lubos-lubos, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon, para lumawak pa ito
at marami pang makaalam, Panginoon, ng iyong mga banal na salita. We thank you, Father God, for this day also, Father God, na natapos, Panginoon, ang aming gawain. Dalangin namin na patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na bigyan mo kami, Panginoon, ng good health, Father God, sa lahat, Panginoon, ng aming mga ginagawa. We thank you, Lord God, and we bring back the glory and praise to you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Tayo pong lahat ay tumayo, dumako na po tayo sa panghuling bahagi ng ating serbisyo. Hallelujah. Bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. One more time, the Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Say amen.
Itital na ti Diyos, ti kumadda kumakadatayo, itaken iti agnanayo. Amen and amen. Hallelujah! Tapos na po ang ating serbisyo. Tayo po ay mag-proceed na dito sa harapan. At tayo po ay mag-teach